Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 3 katao napaulat ng nasawi habang 5 nawawala sa pananalasa ng Super Typhoon Nando at mga nagdaang bagyo at habagat. Ilang dati at kasalukuyang mambabatas na nakinabang umano sa flood control siniwalat ni Henry Alcantara. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kinasuhan ng 3 counts of murder ng ICC prosecutors. Sa MBC TV correspondents, rider critical matapos sumalpok sa nakaparadang trailer truck. Sa MBC TV Sports, Team USA pasok na sa quarterfinals ng FIVB Worlds. At sa Showbiz Spotted, aktres na si Maris Racal, DPWH ang wish sa kanyang birthday. Hirit ng aktres, di pwede ang walang hustisya. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. 3 individual na mula sa Cordillera at Central Luzon ang napaulat na nasawi sa kasagsagan ng super bagyong Nando at ng mga nagdaang sama ng panahon. Ayon pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 ang patuloy na pinaghahanap habang aabot sa 9 na katao ang sugatan bunsod ng bagyo. Mga detalye tinutukan live ni Edniel Parosa. Edniel? Umabot na sa 3 katao ang napaulat na nasawi, habang 5 pa rin ang nawawala bunsod ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo't sama ng panahon kung saan pinakahuli nga ang Super Typhoon Nando. Galing ang datos sa pinagsamang epekto ng Super Typhoon maging nitong mga bagyong Mirasol at Hanging Habagat na inilabas ng NDRMC ngayong araw na ito. Sa report ng ahensya dito sa Camp Aguinaldo, isa sa mga umano'y casualty ang naitala sa Cordillera, habang 2 naman sa Litang Luzon. Pinakahuli sa mga insidente na yan ay landslide sa bahagi ng Marcos Highway. Nasakop ng bayan ng Tuba sa Benguet kahapon. Dito, 4 na sakyan patungong Baguio City ang natabunan ng mga lupa at bato. 4 naman ang nawawala sa Luzon, habang isa rin ang missing pa sa Bicol Region. Bukod sa mga nabanggit, 9 din ang napaulat namang sugatan o nasaktan dahil sa bagyong Nando at mga nagdaang sama ng panahon. Pero paglinaw ng NDRMC, patuloy pang binabalik ang naturang mga insidente. Kung may kinalaman nga ba sa hagupit itong pinakahuling Super Typhoon, bahagi ang mga numero ng kabuang 35,264 na pamilya o higit sa 123,000 na individual na apektado nitong sunod-sunod na sinasabing bilang 4,360 families ang naratili sa evacuation centers, katumbas na higit sa 13,000 katao. Narito pa rin tayo sa Camp Aguinaldo kung saan malatagpuan ang punong tanggapan ng Office of Civil Defense. May mga impormasyon mula kahapon na mukhang bibisita ang Presidente Bongbong Marcos para sinitin ang pinakahuling sitwasyon na dito. Pero aantabayaran pa natin kung yan ay matutuloy, lalo pa nakalabas na ang Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon na Nando. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel Parosa. Umabot na sa halos 30,000 individual o 7,922 na pamilya ang inilikas sa Northern at Central Luzon dahil sa Super Typhoon Nando. Sa tala ng Department of the Interior and Local Government, pinakamarami pa rin ang inilikas sa Region 2 o 16,396 na individual mula Cagayan at Isabela. 2,652 katao naman sa Cordillera Region o mula Apayao at Abra. Habang 2,301 na individual naman ang inilikas sa Ilocos Region at 1,029 na katao sa Central Luzon o mula Aurora at Nueva Ecija.
Naharap ngayon sa 3 counts ng murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa kasong isinampa ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC. Hango po ito sa consolidated debts kaugnay ng Davao Death Squad bilang dating alkalde. Gayon din ang pag-target sa high-value targets at karahasan sa barangay clearance operations mula 2016 hanggang taong 2018. Ang buong detalye ay ibabalita ni Dustin Bayog. Isinapubliko ng International Criminal Court o ICC ang mga detalye sa sinampang kasong crime against humanity laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan pa rin nasa The Hague sa the Netherlands. Sa inilabas na public redacted version ng Office of the Prosecution, itinuturing na responsable ang dating Pangulo sa netalang murder at attempted murder sa ilalim ng kanyang termino bilang alkalde ng Davao City at bilang presidente ng bansa. 3 counts of murder ang sinampa sa Pangulo kung saan nakapaloob ang 78 biktima mula sa 49 na insidente na siyang gagamitin bilang mga ebidensya. Kabilang dito 19 na napaslang sa kamay ng Davao Death Squad sa taong 2013 hanggang 2016, 14 na biktima na sinasabing high-value targets noong 2016 hanggang 2017 at ang 45 biktima ng murder at attempted murder sa nangyaring barangay clearance operation noong 2016 hanggang 2018. Sinasabi ng dokumento na mayroong common plan ng Pangulo kasama ang iba pang akusado na layong patahimikin ng mga hindi manong drug suspect. Kabilang dito ang pagbuo sa Davao Death Squad, pagbibigay autorisasyon sa paggawa ng krimen, pagbibigay promotion sa kapulisan, at pagtatalaga ng mga opisyal na kritikal sa pagpapatupad dito. Dahil dito tinuturing na indirect co-perpetrator ang Pangulo sa mga nangyaring krimen sa ilalim ng kanyang termino mula 2011 hanggang 2019 bilang alkalde at Pangulo. Samantala, dakdakdang gamitin ng Office of the Prosecution ang nasabing dokumento sa ICC Pre-Trial Chamber. Gayon din sa sanang confirmation hearing ngayong araw na nauna ng ipinagpaliban. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pabuya, 3,000 piso. Ang utos, lusubin at sunugin ang Malacanang. Maliban sa naunang lead ng pulisya na posibleng naikayat online o di kaya pinondohan ng isang dating opisyal ng Maynila, ito po ang bago at ikatlong lead na natanggap ng DILG kaugnay ng riot na sumiklab sa Mendiola noong linggo. Narito ang report ni Kyle Bulias. Nabayaran umano ang mga nasa likod ng gulo sa Mendiola sa gitna ng ikinasang malawakang kilos protesta laban sa korupsyon noong nakaraang September 21. Ayon sa kalihim ng Department of Interior and Local Government na si John Vic Remulla, may mga binanggit ng personalidad ang mga naaresto nilang kabataan. Pero dahil sila ay mga menor de edad pa lamang, kakailanganin anya muna nito ng clearance mula sa Department of Social Welfare and Development. Pero batay aniya sa salaysay na kanilang natanggap, aabot sa 3,000 pesos ang ibinayad sa mga bata bawat isa para manggulo. Kasama umano sa utos sa mga naarestong kabataan ang pasukin at sunugin ang Malacanang Palace. Magdala ng Molotov cocktail, magdala ng bato, kung makalusot sa linya, sunugin ang Malacanang. So yun po ang objective talaga? Opo, ayun talaga. They wanted to breach the lines. Kaya kita mo naman yung depensa natin, as much as maximum tolerance yun, hindi na talaga namin papanusutin kahit ano mangyari. May natukoy na umano ang DILG na 5 personalidad, pero bukod pa niya ito sa tinukoy naman ni Manila Mayor Isko Moreno. Matatanda ang sinabi sa DZRH ni Moreno na may natanggap silang sketch report kung saan isang dating opisyal ng Manila Local Government Unit at isang abogado ang nagpondo umano para manggulo sa Mendiola sa gitna ng anti-corruption rally. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tensyonado ang naging sagutan ng bago at dating chair ng Senate Blue Ribbon Committee na sina Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta kaugnayan ang pagkakaloob ng Witness Protection Program. Habang nadawit na rin sa pagdinig si DPWH Undersecretary Robert Bernardo, gayon din si dating Senator Bong Revilla at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa modus operandi ng substandard at ghost flood control projects. Ang mga pinakahuling detalye sa pagdinig ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Babalikan po natin ang report na yan ni Raymond Dadpaas sa Senado.
Samantala naman, naaalarma si ML Party List Representative Laila De Lima sa mga ulat ng di umano'y tampering sa mga opisyal na dokumento upang mapagtakpan ang sabwatan sa loob ng DPWH. Apela ng kongresista, agad pangalagaan ang mga nalalabing ebidensya. Magbabalita si Milky Regunan. Hindi nakapagtataka na nagkukumahog na ang mga galamay na mga sindikato sa Department of Public Works and Highways para mapagtakpan ang kanilang sabwatan at krimen. Reaksyon to ni Representative Laila De Lima ng mamayang Liberal Party List sa nadiskubre ng Independent Commission on Infrastructure na natamper ang ilang official documents na may kaugnayan sa kontrobersya ng flood control projects ng DPWH. Umaapela si De Lima sa ICI kay DPWH Secretary Vince Dizon maging sa NBI at PNP na ingatan ang mga nalalabing dokumento at records, kunin ang mga itinago at sinira at higit sa lahat, kasuhan ang mga nasa likod ng tampering. Sabi ni De Lima, papanagutin ang mga sangkot na empleyado sa DPWH na nagsabwatan, kabilang pagpapataw ng preventive suspension o tuluyang dismissal. Muli giniit ni De Lima ang agarang pagpasa sa kanilang panukala na bumuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na mas may ngipin at may kapangyarihan na magpa-contempt at magpakulong. Una rito, sinabi ni ICI Chair Andres Reyes Jr., ang tampering o pagsira at pagdaya ng mga dokumento ay paglabag sa karapatan ng publiko na transparency and accountability sa ginagawang imbestigasyon sa paglustay sa pondo ng taong bayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin ang Senado kung saan tensyonado ang naging sagutan ng bago at dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sina Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta kaugnayan ng pagkakaloob ng Witness Protection Program. Habang nadawit na rin sa pagdinig si DPWH Undersecretary Robert Bernardo, gayon din si dating Senator Bong Revilla at ako Bicol Representative Elizalde Co sa modus operandi ng substandard at ghost flood control projects. Ang mga pinakahuling detalye sa pagdinig ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Newell, naging mainit ang pagsisimula ng ikalimang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay nang nagkasagutan sina Senador Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ito sa pag-question ni Marcoleta dahil pinaboran ni Lacson si Bryce Hernandez sa tanggapin sa Witness Protection Program kumpara sa mag-asawang Sara at Curly Vizcaya sa isang interview. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an investigator, we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is investigating. Nga ng hearing ay patuloy na nagkasagutan ng dalawa. Tinanong Lacson kung bakit masyado siyang protective sa mga diskaya na itinanggi naman ni Marcoleta. Itinuloy na ni Lacson ang hearing at pinakinggan ang testimonya ni dating Bulacan First Engineering District Engineer Henry Alcantara. Ito niya idinitalye ang kanilang operation sa mga substandard at ghost flood control project. Pinangalanan si dating DPWH Secretary Robert Bernardo na siya umanong nag-iito sa kanya paano ang gagawin. September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po.
Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. 2022 hanggang 2025 ay nakapagbaba siya ng 426 na proyekto na may kabuang halaga na 35.24 billion pesos. September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na 1 buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat lakay Raymond Dadpaas. Unti-unti na nakukumpleto ang mga team na sasabak sa quarterfinals ng FIVB Volleyball Men's World Championship. At ang ilan nga sa mga team na dapat nating abangan ay ang USA, Poland at Italy. Pasok na ang Team USA sa quarterfinals ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship matapos talunin ng Slovenia sa 4 na sets sa round of 16 match noong Lunes ng gabi sa Mall of Asia Arena. Umabante ang Americans sa pangunguna ni Gabriel Garcia na umiscore ng 26 points kasama ang 7 service aces, 4 na blocks at 15 kills. It was a fun game, long game, a team that matched us in our block and defense. We're a really good blocking team, but Slovenia is an extremely good blocking team. They have a lot of defenders and blockers, experienced players. So I think we struggled with that a little bit in the beginning, but after that we kind of took our own rhythm and played USA volleyball, and I think that was the best thing we could have done, the key of the win. I'm happy. Yeah, I can say I'm happy with it. I'm happy that everything worked out the way it did. The way I impressed myself going back to the line and serving pretty tough on Slovenia. I think that's the main thing I'll take away. Just same every game, get back there and try to do your job the best you can. Nagdagdag pa ng 15 points si Ethan Champlin habang 13 points naman kay Jordan Ewert. Natalo ang USA sa unang set pero bumawi sa ikalawa kung saan nagtapos ng panalo si Ewert. Tuloy-tuloy ang kontrol ng Americans sa ikatlo at ika-4 na set hanggang sa maselyohan ni Garcia ang panalo sa pamamagitan ng isang ace. I think we're guilty that this wasn't the prettiest game of volleyball that we could have played, and that's pretty cool story of this team is like we're surviving, we're fighting, we're trying to do whatever we can to get more points than the other team on this day, and so I think we did a really good job of finding a way to win today, even when it wasn't always pretty. The serve line, we made too many direct errors in attack, and then the trend switch. We became better serving team, and we committed less attacking errors, and there was a difference. It was not about adjustment so much. It was just about play our game, USA volleyball. We don't have to do more. We don't have to do less. Just do what we've been doing lately, and it's going to be enough. And that's what we did. I think Slovenia played a really good set, as we weren't exactly great with our touches and our transition opportunities. We'd see that we did a lot better in the second or fourth set. So we had a lot of chances. We just didn't take advantage. And Slovenia is a great team, so they played really good defense. It was a tough set. Sunod na makakatapat ng USA ang Bulgaria sa quarterfinals sa Webes September 25.
At nang tanongin natin ng Team USA players kung ano ang masasabi nila sa mainit na suporta ng Filipino crowd. Oh, it's great. It's great. Playing here is like a home game. I said in the last interview, it's like, for us, it's a home game and even better, you know, so every play, every point, even if we're up, we're down, we're losing or we're winning, they're there and supporting us all the time. The Filipino fans I can hear them chanting right now, like USA. It's just, we're very lucky that they chose us to be able to be supporting, and you know, there's so much gratitude, and honestly, like, it's really helpful for us when we're out there feeling the support, feeling the energy in the arena, when we're on the court, when we're rolling and doing well, or when things are, you know, we need to side out and they're bombing, and helping us play the best we can is a blessing, and we're super grateful for it. Samantala, maliban sa Team USA, pasok na rin sa quarterfinals ng defending champion Italy at Belgium na maghaharap sa September 24. Nasusundan ng laban sa pagitan ng world number 1 Poland at Turkey. Magpapatuloy ang round of 16 ngayong araw ng Martes, kung saan makakasagupa ng Tunisia ang Czechia, habang magtatapat naman ang Serbia at Iran sa kaparehong araw. Mula rito sa Mall of Asia Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pasok sa isang lugar o sa ilang lugar, suspendido, bunsod ng epekto pa rin ni Super Typhoon Nando. Sa MBC TV Global, Chinese whistleblower na nagbalita sa pagsisimula ng COVID-19 sa Wuhan, pinatawan ng dagdag na parusa. At sa Showbiz Spotted, kilalanin ang mga malalaking pangalan na umarangkada sa first ever Filipino Music Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagbagtas ng super bagyong Nando sa Hilagang Luzon, isa ang probinsya ng Cagayan sa mga lubhang hinagupit at napinsala ng dala nitong malalakas na hangin at ulan. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Cagayan, alamin natin sa live report ni Grace Sansano. Miss Grace. Milyong halaga ng agrikultura at infrastruktura ang iniwang pinsala ng Super Typhoon Nando sa lalawigan ng Cagayan. Paraan ang pananalasa kahapon sa Cagayan o itong Calayan Island at maging sa Babuyan Island, kasama ang mga coastal towns ng northern part ng Cagayan at mainland. At pagliwanag na kanina, tumambad ang nakakalunos na sitwasyon ng sirang bahay, inanod sa mga pampang na mga bangka, mga bubong na mga lalaking establishmento, maging ang government infrastructure ay hindi rin pinaligtas. Tulad ng mga tulay ay napinsala rin ayon sa DPWH, at sa ngayon kasalukuyan ng inaayos ito. Batay sa record ng PDRMO Cagayan, hanggang sa kasalukuyan patuloy ang pagbuhos ng ulan at mahigit pa ring 5,000 residente ang nasa evacuation center sa iba't ibang mga bayan sa naturang lalawigan na pinangangalagaan ngayon ng LGU. Isa rin sa mga pangunahing apektado ay ang Santa Ana. Ayon kay Governor Edgardo Aglipay, isa sa pinaghahandaan ay ang pagpapatuloy nga nitong malakas na pagbuhos na ulan na nagdudulot ng pagbaha. Matatanda ang binanggit ni Governor Aglipay sa panayan ng DCRH sa programang Dos por Dos na ang Cagayan ang sumasalo ng mga tubig mula sa Kalinga, Apayao, ito'y mula sa Caraballo Mountains at ang Sierra Madre Mountains na nasa lalawigan naman ng Nueva Vizcaya at Isabela. Narito ang naging pahayag ni Governor Egay Aglipay. So, nagpapangisyon naman ang ating mga local governments dahil yan nga ang pinaghahandaan ng Cagayan. Dahil sa 80% ng ating weather disturbances ay dumadaan sa amin. Ang problema pa ng Cagayan is habang may ulan dyan sa taas, papunta dito yung tubig. Kasi, because valley ang Cagayan. So,
Yan ang naging pahayag ni Governor Egay Aguilar. Samantala, nanatili pa rin suspendido ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas dito sa Cagayan. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano para sa NBC TV Network News. Live mula sa Cagayan, maraming salamat, Grace Sansano. Kanselado ang pasok sa ilang lugar ngayong araw dahil sa sama ng panahon dulot ng Super Typhoon Nando. Unang inanunsyo ng Malacanang ang suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, habang sa lahat naman ng antas sa Abra, Apayao, Batanes, Benguet, Cagayan at La Union. Samantala, buong Metro Manila na ang nagsuspende ng pasok ngayong araw. Kaugnay naman ang mga kanselasyon, kanselado rin ang mga 35 flights ngayong araw dahil sa sama ng panahon dulot ng Super Typhoon Nando. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang sa nakansela ang 11 flights ng Cebu Pacific, 18 sa Philippine Airlines, 2 sa Cebgo at 4 sa Air Swift. Karamihan po sa nakansela ay local flights na may biyahe patungo at pabalik ng Lawag, Basco, Batanes, Kawayan, Tuguegarao at Busuanga. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Nando na huling namataan sa 340 kilometers kanluran at hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Bagaman nakalabas na, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Nasa signal number 1 naman ang mga nalalabing bahagi nito kasama na ang Cordillera, Cagayan Valley at Ilocos Region. Habang naging ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area na nagbabadya na rin pumasok sa bansa at papangalanang Opong. Huli itong namataan sa silangan ng Eastern Visayas na inaasahang tatawirin ang Kabisayaan at Kabikulan sa susunod na mga araw. Sa ngayon, magdadala ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang habagat sa Ilocos Region, Central Luzon, Batangas, kasama na ang Mimaropa at Western Visayas. Samantala, mayroon pa rin pong banta ng daluyong sa paligid ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur, kaya inaabisuhan ng lahat na lumayo sa dalampasigan at kanselahin ang anumang uri ng marine activity. Ika nga, don't judge a book by its cover. Sa liit nito, hindi aakalain ng marami na kaya nitong lumaban at depensa ng sarili gamit lamang ang kanyang claw na singlakas ng isang baril. Alamin na this, gaano nga ba kalakas ang isang mantis shrimp? Maliit man sa inyong paningin, aba, hindi ito dapat ismulin dahil kahit shell o maging aquarium ay kaya nitong basagin ang mantis shrimp. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito totoong shrimp o hipon, bagkus isang uri ito ng stomatopod na relative ng crabs and lobsters. Nakilala ang mantis shrimp, partikular na ang smashers type nito dahil sa pambihira nitong paraan para depensa ng sarili sa predators at maging sa paghahanap ng pagkain. Ginagamit kasi nito ang kanilang claws upang ipangsuntok. May lakas at bilis itong tulad ng isang .22 caliber bullet o 50 beses na mas mabilis sa pagkisap ng ating mga mata. Halos 1,000 beses rin ang lakas nito kaysa sa kanyang timbang. At ang nakakabilib pa, sa kabila ng pambihira nitong lakas ay hindi nababasag ang kanyang claws dahil sa kapal ng layers nito. At dahil dyan, naging inspirasyon din ng mantis shrimp upang makapag-develop ng mga materyales para sa paggawa ng armor, sports helmet at maging sa sasakyan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa iba pang balita, sumiklab ang sunog sa isang commercial at residential building sa Tomas Pinpin Street sa Binondo, Maynila pasado alas 8 kagabi. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nasa 15 fire trucks ang rumisponde.
sa sunog na sumiklab sa Eng Hong Building na umabot sa ika-4 na alarma. Napagalamang kumalat ang apoy sa pinakatuktok ng gusali dahilan para mahirapan ng mga bumbero na apulahin ito. Gumamit na rin ng cherry picker ang BFP para ma-rescue ang mga natrap na residente. Sa ngayon ay inaalam pa ang naging kabuang pinsala at sanhi ng sunog na naapula lamang kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasado na po sa Oktubre ang first ever Filipino Music Awards, kung saan bibigyang pagkilala ang anilay best, brightest, and most groundbreaking voices sa mundo ng OPM. Kilalanin kung sino-sino po ang mga nominado sa aking Showbiz Report. Magsasama-sama ang mga bigating OPM stars sa kauna-unahang Filipino Music Awards sa susunod na buwan. At kaugnay niyan, inilabas na rin ang listahan ng mga nominado para sa People's Choice Awards Artist category. Kabilang na nga riyan ang P-Pop Kings SB19, Nation's girl group na BINI, rock icon na si Rico Blanco, dilaw hitmaker na si Maki, singer-songwriter TJ Monterde, bandang December Avenue, rapper na si Flo G, Hev Abby, 3-member girl group na G22 at Cup of Joe na nagpasikat ng kantang Multo. And speaking of Multo, ang viral hit na yan pasok naman sa list of nominees para sa People's Choice Awards Song category. Ilan nga sa mga kalaban nito ang comeback single na Aura ng Four of Spades, Dongka ng SB19, Blink Twice ng BINI, Marilag ni Dionela, Namumula ni Maki, Kalimutan Ka ng rapper-singer na si Skusta Klee, My Day ng hip-hop star na si Hail Mary, at Sa Bawat Sandali ng rising artist na si Amil Sol. Bukas ang botohan sa filipinomusicawards.com hanggang sa October 3, habang makikilala mga mananalo sa October 21 sa Mall of Asia Arena. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports o Mega Esports. Pinatumba ang TNC Pro Team sa MPL Philippines Season 16 at sa Hoy, bawal yan. Parusa laban sa pagnanakaw ng gamit sa kapilya. Alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kritikal ang isang 30 years old na rider matapos itong sumalpok sa nakaparadang trailer truck sa Dinalupihan, Bataan. Ang biktima, mabilis umano ang patakbo bago mangyari ang insidente. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Malubas sa ospital ang isang 30 anyos na rider matapos sumalpok ito sa nakaparadang trailer truck sa kabanang Olongapo-Gapan Road, Barangay Saging, Dinalupian, Bataan kagabi. Sa ulat ng Dinalupian PP, naganap ang aksidente alas 12 kagabi. Sakay umano ang 30 anyos na rider ng kanyang NMAX single motor na wala itong lisensya na residente ng JC Payumo Jr. Dinalupian, Bataan. Sa lakas ng ulan habang binabaybay ang nasabing karsada at mabilis na pagpapatakbo nito ng motor siklo, aksidente itong bumangga sa likurang bahagi ng nakaparadang Seno Truck Tractor Head na naka-hazard light na minamaneho ng isang 33 anyos na residente ng barangay na Paring Dinalupihan. Dahil dito sa lakas ng impact, nagtamo ang biktima ng pinsala sa katawan at ulo na agad itong dinala sa pagamutan habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahapon alas 11 ng tanghali, isinarado na sa lahat ng uri ng mga sasakyan ang Villa Verde Road sa Barangay Maliko sa Nicolas, Pangasinan, bunsod ng malakas na buhos ng ulan at bayo ng hangin na dala ng Super Typhoon Nando. At alas 3 ng hapon kahapon, nagsimula na ang sunod-sunod na landslide sa lugar at wala namang nasaktan dahil sa maagap na pagsasara ng naturang kalsada. Ayon kay San Nicolas MDR ring mo Mr. Shalom Balolong, pinapayuhan ng mga motorista na sa dating ruta mo na sila dumaan ang
Mingan, Lupaw Road to Dalton Pass. Dagdag pa ni Mr. Balolong, katuwang nila ang PNP at Bureau of Protection at mga force multiplier na naka-standby para sa mabilisang pagresponde kung kinakailangan. Ngayong araw ay inaasahang sisimula na ang road clearing operation sa nasabing lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Kung may iskandalo ngayon ng korupsyon at pangungulimbat sa gobyerno, may mga kawatan din pala na sangkot sa kwento ng kalapastanganan sa simbahan. Noong nakaraang linggo, napaulat ang pagnanakaw sa banal na kalis at siboryo na pagmamayari ng kapilya ng Santa Peregrina sa lungsod ng Malabon. Ang parusang pwedeng kaharapin ng sangkot sa krimen, alamin sa report ni Rose Babiera. Sagrado kung maituturing ang mga kasangkapan na ginagamit sa banal na Eukaristiya, kaya't lubos itong pinangangalagaan ng mga namumuno sa mga simbahan sa anumang uri ng pambabastos. Sa post ni Malabon City Councilor Leslie Ambao, iniulat nito na mabilis silang nakipag-ugnayan sa Kura Paroko ng Exaltation of the Holy Cross Parish, kaugnay ng insidente ng pagnanakaw sa kalis at siboryo ng nasasakupan nitong kapilya ng Santa Peregrina. Batay sa paunang investigasyon, hindi pa tukoy kung paano at kung sino ang salarin sa krimen. Sa ilalim ng Revised Penal Code, maituturing itong krimen na theft o simpleng pagnanakaw ng mga bagay na hindi naman pagmamay-ari ng suspect ng walang pagbabanta o pananakit. Ang sinumang mapatunayang guilty sa salang theft ay posibleng maparusahan ng presyon mayor o kulong na 6 hanggang 12 taon. Kung ang halaga ng ninakaw ay naglalaro mula 12,000 piso hanggang 22,000 piso. Posible itong umabot ng sagad sa 20 taon sa kada 10,000 pisong dagdag sa halaga ng ninakaw. Samantala, ang pinakamababang parusa na pwedeng matanggap ng akusado ay aresto menor o kulong mula 1 hanggang 30 araw. O di naman kaya ay multa na hindi lalampas sa 50 piso. Pero kung mapatunayan na ang nagnakaw ng kalis at siboryo ay tauhan din mismo ng kapilya na may kakayahan o kustudiya sa mga kasangkapan, ay pwede itong maparusahan sa salang qualified theft. Pasok din dito ang anumang grave abuse of confidence. Samantala, ang pinakamababang parusa rin na pwedeng matanggap ng akusado ay aresto menor o kulong mula 1 hanggang 30 araw o di naman kaya ay multa na hindi lalampas sa 50 piso. Kumpara sa simple theft, mas mataas ng 1 degree o antas ang kaukulang parusa sa krimeng ito. Depende pa rin sa halaga ng mga gamit na ninakaw. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Balik sa winning column ng MPL Philippines Season 16 ng Omega Esports matapos pigilan ng TNC Pro Team sa tangka nitong came from behind win at magtabla na sila sa standings. Ang naging highlight sa report na ito. Inapula ng Omega Esports ang uminit na kampanya ng TNC Pro Team sa deciding Game 3 sa Week 5 at marehistro ang ikatlo nitong panalo sa nagpapatuloy na MPL Philippines Season 16. Luminis ang execution ng Omega sa Game 3 gamit ang halos same lineup nila ng Game 2 sa likod ng 3-4-0 wipe sa nangyaring Lord Fight, dano pang dumiretso na ito sa base at may selyo ang 2-1 score laban sa TNC. Dahil din sa panalo ay natuldukan din ng Omega ang kanilang 3-game losing streak at magkaroon pa rin ng tsansa na makatawid sa playoffs. Delikado ata si Dreamer dito, yun na free hit na naman itong si Netsky. Kaya lang si Dai sa makakatakas ba, may function, yun ang pinakaling function niya. Nakabili na Immortality Super Yoshi, pwede sila maghabol dito, Netsky. Andun yung kanyang delivery, oh my goodness, Haji with that flicker. Siguro po in-adjust lang po namin yung ano po namin, execution. Nung game to kasi feeling namin sa amin na yung game na yun. Ano lang talaga, natalo lang kami sa execution namin. So ayun, same trap kami nung game 3. Bago nito, kinaya pang bumuelta ng TNC Pro Team sa Game 2 sa kabila ng Lord at turret advantage ng Omega sa likod ng epektibong performance ng kanilang jungler na si Zaida o si Justin Palma gamit ang Lancelot. Sinegunduan nito ng kanyang-kanyang kill na kanilang marksman na si Benny Cutie gamit ang carry at ng mage na si Lancy Y gamit naman ng Farsa na nagresulta sa pagka-wipe up ng Omega. Nakatakas pa rin! Meron naman siya imbitahan dito, ilalaban na ata nila, Ryzen ang baba ng buhay, pero nakasalib din! Itong si Tremor and Benny Cutie ang free hit lang. Ngayon si Netsky kailangan matras!
Lansing with that Predator strike. Kumpleto pa ang Phoenix Army at maaari na nilang tapusin ito. Napakatagal ng death timer. 20 seconds para kay Super Yoshi, pero si James pumasok na rin. Nagbaka sa kanila, i-clear yung mga wave, pero hindi. Sasapan, 17 seconds para kay Haji at kukumpletuhin ng TNC para tapusin ang game number 2. Samantala noong weekend ay pares na kapagtamo ng pagkatalo ang dalawang koponan na nagtulak sa kanila sa parehong 3-6 standing na nasa ika-5 at ika-6 na pwesto ng torneo. Kinapos ang Omega sa tangkal nitong reverse sweep laban sa AP Brent sa score na 2-1 bentahe, habang nahirapan ng TNC Pro Team sa kamay ng defending champion sa Team Liquid PH sa malinis na 2-0 score. Pero ngayon siya ay matatapat pa ng latter player. Hahabol pa si Carl TZ, pero atras din naman. What a play for the Carl TZ as they slowly take their sights off on the members of Smart Omega and eventually gets the game number 1. Sa ngayon, nangunguna pa rin sa standings ang Aurora Gaming na may 7-1 win-loss record, habang nasa likod dito ang Onyx PH na may 6-2 record at Team Liquid na may 6-3 record. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Millie Borja, ako po si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, matapos makiisa sa trillion peso march noong linggo, nagdiwang naman ang kaarawan ng aktres na si Maris Racal kahapon, araw ng Lunes. Ang birthday wish ng Sunshine Star, DPWH daw. Kung ano ang kahulugan nito, ayon sa birthday girl, alamin sa aking showbiz report. Nagdiwang ng 28th birthday ang aktres na si Maris Racal at ang tema ng kanyang birthday shoot, Classic Filipino Party, kung saan di mawala ang hotdog on stick na may marshmallow. Pero ang pinakapumukaw sa atensyon ng netizens ay ang birthday wish ng aktres, kung saan, say ni Maris, ang wish ko lang ay DPWH o di pwede ang walang hustisya. Natila patama sa mga isyong kinasasangkutan ngayon ng naturang kagawaran kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Magunita na nitong linggo, kabilang si Maris sa mga artistang nakiisa sa malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Samantala, agad namang bumuho sa mga pagbati mula sa mga kasamahan sa industriya ng birthday girl. Kabilang na riyan sina Angelica Panganiban, Rufa Gutierrez, Chi Filomeno at Nikki Valdez na humirit pa ng sana matupad wish mo. Get ready, Pilipinas! The world's best volleyball teams are coming to our shores for the 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship. Witness world-class action, thrilling rallies, and unforgettable moments as the Philippines takes center stage in this historic sporting event. Don't miss the excitement until September 28, 2025 at SM Mall of Asia Arena and Smart Araneta Coliseum. Get your tickets at www.philippineswch2025.com, smtickets.com, or ticketnet.com.ph. MBC Media Group is one of the official media partners of this World Championship event. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Meron na lamang tayong 73 araw, partner, bago ang Pasko. At sa ngalan po ni Karen Oyong, ako po si Angelica Cosme. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Ito naman po si Yuel Reyes, hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.